paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, si Jason na nakakita sa maligno ay hindi pinaniwalaan ni Elmo dahil sa pagiging drug addict nito. Subalit tiniyak ng arbularyang si Nana Jega na totoong may laman lupa na gumagala sa kanilang probinsya. Isang gabi, sinabuyan ng matandang arbularya ng holy water ang puno ng balete. Umalingaw-ngaw ang kakilakilabot na panaghoy ng isang maligno. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Puno Balete. Sa isa na namang gabi ng lagim. Elmo? Oh, Beatrice, bakit parang bigla ka na bahala? Wala ka bang narinig? Narinig na ano? Parang may nananagoy. Kakilakilabot na panagoy. Wala naman ako narinig. Kung ako sa iyo, babalik ako sa puno ng balete. Bakit?
Baka may ibang taong nagtatangkang mapalaya ang nakakulong doon na maligno. Beatrice, Kapag naunahan ka ng iba na mapalaya ang maligno, iba ang magagantimpalaan ng laman lupa. Iba ang makikinabang sa kayamanan ng maligno. Mag-iingat ka, Elmo! Oo, Beatrice. Beatrice? Kayo na ba ni Elmo? Jason? Nakaalis na siya eh. Pinaalalahanan mo pa. Nakakagulat ka naman. Kung kay Elmo din lang, mas gwapo naman ako sa kanya. Bigla ka nalang sumusulpot dyan. Kanina pa ako nagmamanman sa di kalayuan. Nagmamanman ka? Oo. Kanino? Sa maligno na nakita ko nung isang gabi. Sa labas ng bahay ni na Elmo. Bakit ka magmamanman sa maligno? Eh, naunala ako ng takot kaya tumakbo ako palayo sa kanya. Pero alam mo, naisip ko, na sa halip na katakutan ko siya, dapat kaibiganin ko siya. Baka makahingi ako ng kayamanan. Jason, Narinig ko ang sinabi mo kanina kay Elmo, na baka may maligno nakakulong sa puno ng balete. At kapag napalaya ni Elmong maligno yun, malamang gantimpalaan siya ng kayamanan. Beatrice, huwag mo nga hawakan ng kamay ko. huwag ka namang maging mailap sa akin. Ha? Masyado kang presko. Magiging maamo ka rin sa akin. Hindi mangyayari yan. Dahil mabigat ang loob ko sa hambog na gaya mo. Kapag napalaya akong maligno sa puno ng balete at ginantimpalaan niya ako ng kayamanan, baka ikaw ang maghabol sa akin. Tinitiyak ko sa'yo, Jason. Hindi mo mapapalaya ang maligno nakakulong sa punong balete. Hinding-hindi! Mangisay ka, maligno. Mangisay ko. Oh, Edmo! Anong ginagawa niyo rito sa aming kaingin? Wala. Anong wala? Bago ako bumaba sa tricycle, nakita kong may sinaboy kayo sa punong balete. Benditadong tubig ang laman itong botelya na hawak ko. Sinabi ko sa puno ng balete para hindi na magparamdam sa mga tao yung malignong nakakulong sa puno. May malignong nakakulong sa puno? Meron. Totoo man ang sinasabi niyo? Umalis na kayo rito sa nasasakupan ng aming kaingin. Elmo. Umalis kayo rito. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano ho, Nana Jega? Ipinagtabuyan kayo ni Elmo kagabi sa aming kaingin. Ay, di na ako ginalang nung anak mo, Flora. Kaya nga nung nakasalubong kita dito sa kalsada, nagsumbong na ako sa iyo. Bakit ginawa sa inyo yun ni Elmo? Yun nga hindi ko maintindihan. Kilala kong dating magalang yung anak mo Baka naman ho, nakainom lang siya. Kahit naman nakainom ng alak ang tao, alam niya kanyang ginagawa. Ako na hong humihingi ng paumanhin sa hindi tamang ginawa sa inyo ng anak ko. Ay, wala kang anumang aalalahanin sa akin. Kakausapin ko ho si Elmo. Dapat mo lang pangaralan yung anak mo. Dahil parang may nagdidikta sa kanya na pangalagaan ng punong balete sa inyong kaingin. Nana Jega. At yun ang kinatatakutan ko.
Baka nai-impluwensyahan si Elmo ng isang maligno. Inay, wala pong nang i-impluwensya sa akin. Bakit hindi mo iginalang si Nana Jega? Nabigla lang po ako sa pagtataboy ko sa kanya sa ating kaingin. Humingi ka ng dispensa sa kanya, Elmo. Oo, gagawin ko po yan. At paniwalaan mo ano man ang sasabihin niya sa'yo. Opo. Baka nga totoong may malignong kumukontrol sa pagkatao mo. Elmo, hindi totoo yung suspecha ng inay mo. Naniniwala ako sa'yo, Beatrice. Meron ba naman tao na maiimpluwensyahan ng maligno? Ang sinabi mong malamang na totoo. Alin? Yung may malignong nakakulong sa punong balete. Bakit mo nasabi yan? Kasi, nang puntahan ko si Nana Jega kagabi sa kaingin, nakarinig ako ng kakilakilabot na panagoy. Matapos sabuyan ng benditadong tubig ng matandang albularya ang punong balete. Malamang na maligno ang nananagoy na yon. Pero hindi ko siya nakakita. Makikita mo rin ang laman lupa. Ha? Paano? Kapag napalaya mo na siya. Yan ang pagsisikapan ko, Beatrice. Naniniwala akong magagawa mo, Elmo. Sa lahat ng tao na kilala ko, ikaw lamang ang alam kong makakapagpalaya sa maligno nakakulong sa punong balete. Narinig ko ang sinabi ni Beatrice kay Elmo sa harap ng kanilang tinitiran. Naniniwala akong magagawa mo, Elmo. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lamang ang alam kong makakapagpalaya sa malignong nakakulong sa punong balete. Hindi lang ako nagpahalata sa kanila. Dahil aalamin ko kung totoong may nakakulong ng maligno sa kainginin na Elmo. Ngayon, narito na ako sa tabi ng punong balete. Maligno! Maligno! Kung totoong may maligno nakakulong dyan sa punong balete, sumagot ka! Maligno! Jason! Sino ka? Ako ang maligong tinatawag mo. Paano mong nalaman ang pangalan ko? Makapangyarihan ang kagaya kong laman lupa. Nasaan ka? Nasa loob ng punong balete. Paano ka nakulong dyan sa loob ng puno? Kung makapangyarihan ka? Magpapaliwanag ako sa'yo. Palayain mo muna ako. Paano kita mapapalaya, maligno? Paano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Magandang gabi po, Nana Ay, Jega. ikaw pala, Elmo. Kala ko kung sino na yung kumato. Dumaan po ako rito sa inyo para humingi sa inyo ng dispensa sa nagawa kong pagpapalis sa inyo sa kaingin namin ng isang gabi. Oy, kalimutan mo na yun. Salamat po. Sapat niya sa akin yung paghingi mo ng paumanhin. Paano? Tutuloy na ako. Ay, sandali, teka lang. Napadaan ka lang kamo dito sa amin? Bakit? Saan ba talaga punta mo? Sa kaingin nyo. Huwag kang magkakamali magtangkang palayain ang maligno na nakakulong sa punong balete.
Nana Cheka. Wag na wag, kung ayaw mong mapahamak. Maligno, kung totoong makapangyarihan ka, bakit hindi mo mapalaya ang sarili mo sa pagkakakulong diyan sa loob ng punong balite? Nakulong ako rito dahil sa kagagawa ng isang albularya ng kanyang ritual at orasyon. Paano ka nadaig ng isang albularya? Hindi na mahalagang pag-usapan pa natin yan. Ang mahalaga, palayain mo na ako. Sige, palalayain kita. Pero sa isang kondisyon. Anong? Bibigyan mo ako ng kayamanan. Kahit hindi mo sabihin, talagang gaganti pala kita ng kayamanan kapag napalaya mo ko. Kung ganon, gagawin ko na ang dapat kong gawin para makalaya ka. Sige, sundin mo lang itinuro ko sa'yo. Galagin mo ng alambreng may tinik na nasa ibaba ng punong maliit at nakapulupot sa puno. Ngayon din, Maligno. Matagal ko nang gustong yumaman. Kaya ngayon din, kakalagin ko ng alambreng may tinik na nakapulupot payapo sa punong balite. Salamat, Jason. Ngayon din palalayain kita. Palalayain kita, Maligno! Mapalaya kaya ng drug addict na si Jason ang nakakulong na maligno sa punong balete. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Punong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng tunog Tenyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.